Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po komentuhan po natin mga tambay. May bago na naman po pangako mga tambay. Nangangako na naman sa kabila po ng umamin na po sa isang damukal na kapalpakan ng kanyang administrasyon at sa isang damukal na korupsyon na nangyari po sa kanyang panunungkulan mga tambay sa loob ng 3 taon, isang damukal na korupsyon at kapalpakan. Ngayon, nangangako na naman po mga kababayan, nangangako na naman po ang Pangulong Marcos na ibubuhos naman daw po niya lahat. Gagawin niya raw po ang lahat-lahat na ginhawa sa natitirang 3 taon niya ay ibibigay daw po niya at ibubuhos sa atin. Ano kaya ibibigay? Pulburon? Coke? Mga tambay, o isang damukal na korupsyon na naman. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang Pangulo at nangangako na naman yung 3 taon daw pong natitira. Ibang klase ito. Sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ano po ba yung nabigay niya kaginawahan? Meron po ba siyang nabigay na kaginawahan, mga kababayan? Yung 3 taon po, anong kaginawahan po na ibigay ng Pangulong Marcos? Maliban po sa ibaon tayo sa utang. Ngayon po, papasok na naman po ang budgeting. Hindi po bababa sa 7 trillion. Hindi po bababa sa 7 trillion po ang babudgetin na naman nila. Ito pong papasok na 2026, mga kababayan. Anong ginhawa po ang naibigay para po paniwalaan natin itong Pangulo na ito na ibubuhos daw po niya ang kanyang 3 taon para bigyan tayo ng mas maginhawa pa doon sa 3 taon na ibinigay niya sa atin? Ano po kaya yon? Mas magugustuhan ng taong bayan, Mr. President, mag-step down na po kayo. Napakarami nyo na pong kapalpakan at utang. Isang damukal na po ang inutang ninyo na kami po ang magbabayad na wala pong nangyari. Lubog na lubog pa rin kami sa baha. At mismong kayo inamin nyo na puro magnanakaw umano ang mga kasama nyo sa pamahalaan ngayon umano. Aminado kayo. Hindi po ba? At isinapubliko nyo ang kapalpakan ng inyong administrasyon. Anong ginhawa? Kung kayo ay nagsasabi sa amin na puro kapalpakan ang nangyari sa inyo sa 3 taon, ano pa yung ibibigay nyo sa aming ginhawa na ipinapangako nyo? Naihigitan nyo pa yung ginhawa. Wala nga kami nakuhang kaginhawahan nung manungkulan kayo. Di po ba? Napakabigat po ng pinagdadaanan namin. Magmula nung manungkulan kayo. Pati nga mga magsasaka, hirap na hirap. Di po ba? Napopolitika pa ang kanilang palay. Binabarat pa ng mga negosyante. Maganda po bang buhay yan? Yung mismo nagbibigay sa amin. Mga magsasaka nagbibigay ng pagkain sa aming hapagkainan. Nadidisgrasya pa, naapi pa ng mga mayayamang kapitalista. Anong ginhawa? Di lalo na kami. Di po ba? Ubod na mahal ng bilihin. Mga bayarin namin. Di po ba? Kawalan ng trabaho. Bagsak na ekonomiya. Sa katunayan, pumunta pa nga kayo sa Amerika para may magandang balita kayo sa amin. Umuwi kayo. Ang dala-dala nyo, 1%. Di po ba? Anong ginhawa pa ba ang gusto nyo patunayan sa amin? 3 taon, Mr. President. 3 taon. 3 taon. Wala po kami nahita. Hindi po ba? May nahita po ba tayo kay Mr. President? Malay ba po sa lahat po ng malaki ang nahita ay lahat po ng nakapaligid at kaalyado po yata niya ang maraming nahita sa kanya administrasyon. Pati yata umano mga oligarko na nakadikit sa kanya ay lalo yatang nagsiyaman pa ng nagsiyaman umano. Ngayon, ano yung sasabihin nyo masihigitan nyo pa? Yung ginhawa.
yung natitira nyo ibibigay na ginawa sa amin. Baka po natutulog kayo sa pansitan, Mr. President. O baka naman malakas ang tama. Malakas ang tama yata na inyong vitamina, Mr. President. Baka ang sinasabi nyo, hihigitan nyo pa ang korupsyon ng 3 taon. Yung natitirang 3 taon, baka hihigitan nyo pa ang isang damukal na issue ng korupsyon na mismo sa inyo nang gagaling sa inyong mga pananalita. Hindi po ba, mga kababayan? Kailan kaya matatapos? Kailan kaya matatapos ang problema ng ating bansa? Kailan kaya magkakaroon ulit na isang pinuno na hindi pinag-uusapan at hindi kinukutya sa buong bansa at sa buong mundo? Hindi po nangyari yan kay dating Pangulong Duterte na magkaganyan ang kanyang pinuno, ang kanyang pamamahala. Hindi nagkaganyan ang kanyang pamamahala na 3 taon umupo siya at puro issue ng korupsyon at umaamin ka pa sa iyong kapalpakan, sa iyong mga proyekto. Hindi nangyari yan. Hindi po ba? Ngayon, mangangako na naman kayo. Tama na. Tama na. Hindi na po namin kailangan ang puro pangako. Yung 3 taon po, Mr. President, hindi po maiksing panahon yan. Kalahati na po ng termino nyo yan. Wala pa kayong napatunayan. Hindi po ba? Maliban sa isang damukal na issue ng korupsyon. Nakakalungkot lang. Ibigay nyo na po sa iba. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Vested na kayo, napakarami nyo nang naipon, umano. Di po ba? Isang damukal na. Siguro naman, hanggang sa kalahi-lahian nyo, ay hindi na maghihirap, Mr. President. Hindi po ba? Ibigay nyo na. Ibigay nyo na sa magpapatakbong maayos. Hindi taon-taon gadasona. Masamang-masama ang loob ng mga Pilipino sa inyo, Mr. President. Hindi po ba? Katulad niyan, lahat na nakapaligid sa inyo, puro may issue ng korupsyon. Wala naman po ngayon na nagtatrabaho para sa bayan. Ang nakikita namin trabaho na binibigay nyo sa amin, puro pamumulitika. Di po ba? Pamumulitika, korupsyon. Ano pa ba, Mr. President, ang hindi mo pa nagagawa? Sige nga, maiksi na ang 3 taon. Ibigay mo na sa mas magaling sa iyo. Huwag mo nang ipilit, Mr. President. Huwag mo na ipilit. Hindi mo kaya. Tama yung sabi ni Vice President. Hindi ka marunong maging presidente. Tama-tama po yung sinabi. At yung sinabi po ni dating Pangulong Duterte, isa po daw kayong weak leader. Mahina. Mahina kayong leader. Bakit po? Napakaraming korupsyon. Alam nyo na mismo. Pero wala po kayong ginagawa. Ngayon lang po kayo nagyayaw-yaw dahil SONA. Pero pagka hindi SONA, nagyayaw-yaw po ba kayo? Yun lang po ang tanong namin Kaya lang kayo nagyayaw-yaw ngayon. Naayusin nyo na. At yung natitirang 3 taon ay ibibigay nyo na ang ginhawa sa mga Pilipino. Dahil po SONA. Sa SONA lang po kayo magaling. Diyan namin nakita. Gada SONA. Napakagaling nyo magsalita. Pero yung lumipas na 3 taon, walang gawa. May ginawa. Ano po ginawa? Ayan, puro korupsyon. Siya mismo nagsasabi, maraming nangungumisyon. Maraming kumikita. Palakasan. Hindi po ba, Mr. President? Kaya sana po mga kabayan, yung inaasahan natin kung anong klase ginawa dating Pangulong Erap na ang naging issue ay napakalit na bagay. Pero ito, laki-laking bagay para sa mga Pilipino. Nabaon tayo sa utang na ginagawa natin o ginagawa nila at sila humahawak ng budgeting. Pero, saan napunta yung pera ni Juan de la Cruz at inutang natin, mga kababayan? Magtitiwala pa po ba tayo sa ganitong klaseng Pangulo? Mga kababayan, gising naman.
Gising. Yung mga men in uniform natin, gising naman po kayo. Naturingan kayo para sa bayan. Gusto nyo po ba na ganito ang bayan? Gusto nyo ba na pag-iiwanan na ang ating bansa? Naiiwanan na ang ating bansa. Ang ating bansa naiiwanan na ng mga kapitbahay nating bansa, mga neighbors natin, di po ba? Dahil sa ganitong panunungkulan, puro korupsyon ang issue. Gumising naman po kayo. Men in uniform. Napakadali nyo pong aksyonan. Hindi po ba? Lalong-lalo na yung issue ng pulburon. Kayo lang ang may kapangyarihan. Kayo lang po. Wala nang iba. Walang magagawa ang taong bayan kung hindi nyo po proteksyonan. Hindi po ba? Kung wala kayo. Hindi po ba? Dahil ang kalaban ay marami po itong proteksyon nakapaligid din po sa Malacanang. Hindi po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kung gusto nyo pong mabago ang ating bansa, ang imahe, at mawala sa kahiyan, di po ba? Nakakahiya na po ang ating bansa. Pinag-uusapan na po sa buong mundo ang ating bansa. Nakakahiya. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng leader. Nagpapamigay pa ng Pilipino sa banyaga. Ganyan po katindi. Dating Pangulo pa, pinamigay. Pinatapon. Yan po ba ang ipamamana natin? Mga men in uniform, ganyan po ba ipamamana natin sa ating lahi? Yung ganitong history? Ganitong history ng presidente ang ating iiduluhin? At ganito ang ikukwento natin sa ating mga anak? Na ganito magtrabaho ang presidente pero tayong lahat ay tulog. Wala tayong ginagawang aksyon para maitama ang isang damukan na pagkakamali nila. Hindi po ba? Tapos ngayon, paaasahin na naman tayo. Aasa na naman tayo dito sa sinasabing gagawin ng lahat sa natitirang 3 taon. Malabo po sa sabaw ng pusit nila yon. Kung talagang matino kang presidente, unang taon pa lang, nakikita na ng mga Pilipino yung kagalingan mo at yung sinasabi mo na gagawin mo yung natitira mong sinasabi mong ginhawa para sa mga Pilipino. Kalukuhan yon. Katarantaduhan yon. Hindi mo kayang gawin yon. Nambobola ka lang. Hindi po ba? Sanay na sanay kang mambudol, Mr. President. Ganyan na ganyan ang galawan mo eh. Yung bang sanay na sanay sa mga salita na hindi naman ginagawa. Kaya nagpapakatanga naman po ang mga naniniwala. Yan po ang hirap eh. Nagpapakatanga at nagpapaabobo ang mga naniniwala po sa ganyang mga salitaan. Dahil kung talagang mahusay ka, presidente, yung sinasabi nga ni Kamanong, unang taon pa lang, may impact na yan sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya po yan mga tambay, ang nakakalungkot, nananatili pa rin po dahil po nagsama-sama po kasi ang puwersa po nila. Nahandyan po lahat. Pati po ang ating men in uniform ay nananatili po mga tulog. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog. At ang mga politiko, nagsama-sama rin po ngayon. Iilan na lang po mga politikong natitirang matino. Kakaunti na. Mas marami ang mga korap umano sa ating bansa sa panahon po nila ngayon. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Ingat po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Lalo po sa inyong mga paggawa. At maraming salamat din po mga tambay sa mga panalangin na sinasama po natin sa ating mga dasal. Ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, ang Vice President. Ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po siya lalong-lalo po ang kanyang kalusugan at mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin mga kababayan. Sa muli po, ingat po tayo mga kababayan. At kung matutupad pa na makapagpatuloy pa ang Pangulo ng 3 taon, lalo po tayong mababaon sa hirap mga kababayan. Ingat po. Paalam po. Bye-bye.